Hi! Welcome sa Landas ng Pag-asa. Alam nyo, yung magandang balita ngayon, medyo nakakaantig ng puso. Ang tinatanong ni Jesus sa atin, Huy, mayaman ka ba sa mata ng Diyos? Ito yung magandang balita. Sabi sa Ebanghelyo ni Lucas, chapter 12, 13 and following, may isang tao mula sa crowd ang nagsabi kay Jesus, Teacher, sabihin ninyo po sa mga kapatid ko na ibigay na sa akin ang share ko sa mana. Pero sinabi ni Jesus sa kanya, Kaibigan, sinong nagbigay sa akin ng karapatan mag-judge o maghati ng kayamanan ninyong dalawa? Sinabi niya sa lahat, Huwag kayong sakim. Hindi nasusukat ang buhay sa dami ng yaman. Tapos nagkwento si Jesus ng parable sa kanila. May isang mayaman na nakapag-harvest ng marami sa bukid niya. Naisip niya, ano gagawin ko ngayon? Wala na akong mapaglalagyan ng mga harvest ko. Alam ko na. Ipagigiba ko ang mga bodega at magtatayo ako ng mas malaking mga bodega. Doon ko ilalagay ang lahat ng wheat at iba pa pang mga hinarvest. Tapos sasabihin ko sa sarili ko, ang swerte ko talaga. Marami ka nang naipon para sa maraming taon. Kaya mag-relax ka. Kumain, uminom, at mag-enjoy. Pero sinabi ng Diyos sa kanya, Bobo, mamamatay ka ngayong gabi. Sino ngayon ang makikinabang ng pinaghirapan mo? Ganyan ang mangyayari sa mga nagpapayaman ng sarili nila. Pero mahirap naman sa harap ng Diyos. Grabe, di ba? Yung kayamanan natin na iniimbak natin dito sa mundong ito, ang tanong ni Jesus, para kanino? Hindi naman siguro niya sinasabing huwag tayong magpayaman o lahat tayo dapat ang gusto natin maging mahirap tayo. Pero ang magandang tanong, yung kayamanan ba natin ginagamit natin para sa kabutihan? At kung yung kayamanan natin ay iniimbak lang natin para sa sarili natin, naghihirap tayo sa mata ng Diyos. Kasi sa mata ng Diyos, ang mayaman ay ang gumagawa ng kabutihan. Sayang naman kung iipunin mo yung kayamanan mo. Sabi nga ng Diyos, paano kung mamatay ka na? Sino makikinabang niyan? Di ba parang sinasabi niya, gumawa ka lang mabuti. Sa makakayanan mo, sa kayamanan mo, gumawa ka lang mabuti para pag humarap ka sa Diyos, ang tingin niya sa iyo, ang yaman mo naman. Ang yaman mo sa kabutihan. Ang yaman mo sa pagiging malapit sa Diyos. God bless us. Sana naman magpayaman tayo sa pamamagitan ng pagiging mabuting tao at sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. God bless us, ha?